We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Clearing operation sa mga binahang lugar sa Batangas, inumpisahan na. Makakapal na putik tumambad sa paghupa ng baha sa ilang lugar sa Batangas. Bangkay ng isang lalaki natagpuang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Panukulan, Quezon. Sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo ng isang delivery rider sa Batangas City, arestado. Motorsiklo sa Lukban, Quezon, nagliyab. Mga miyembro ng Pag-ibig na naninirahan sa lugar na nasa state of calamity, pwedeng makapag-loan sa tanggapan. At paglilinis sa ilang paaralan sa Batangas City, puspusan na bilang paghahanda sa unang araw ng pasukan sa Lunes, July 29. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inumpisahan na ang clearing operation sa mga binahan lugar sa Batangas. Samantala sa bayan ng Agoncillo, mahigit 20 pamilya na inilikas ang hindi muna pinabalik sa kanilang tahanan bilang pag-iingat. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Tambak nga ng putik yung kailangang linisin na naiwan ng nagdaang bagyo at habagat. Sa nagdaang maghapon naman ay hindi nakaranas ng pag-ulan yung Kalakhang, Batangas. Mahaba-habang araw ang bubunuin ng mga residente at otoridad sa paglilinis ng iniwang makapal na putik na dala ng mga nagdaang pagbaha. Hindi basta-basta aparato lang ang gamit sa paglilimas. Gaya sa Lemery, Batangas, pinaghahakot ang mga naipong basura at putik. Mabigat na traffic tuloy ang tiniis ng mga motorista. Dito rin ho ang local government, tulong-tulong po kami. Meron po tayong backhoe, meron po tayong mga mini loader, dump truck. Meron po ang local government, meron din po ang DPWH at ang mga private po. Kung sakit sa ulo ang putik sa ilan, biyaya ito para kay Albert. Iniipon at hinahakot ang mga pinalang putik na may kasamang buhangin sa Agoncillo, Batangas. Patutuyuin niya raw para maging materyales sa gagawing bahay. Personal daw. Kaysa bibili pa ako ng buhangin. Ay po yung buhangin sa diyang ginagamit ko rin pang gawa ko ng bahay. Ayon sa MDRRMO Agoncillo, galing ito sa bundok na dumausdos papunta sa National Road. Mahigit 2 pamilya pa sa bayan o katumbas ng 100 individual ang nasa evacuation center pa rin. Mas minamarapat po muna naming tumigil po sa evacuation center sapagkat na meron pa rin pong pagbabadya masamang panahon. Karamihan sa mga evacuees na ito ay naninirahan daw sa landslide prone area. May 6 na barangay na highly susceptible sa landslide sa bayan. Ayaw na raw maulit ng LGU na may madisgrasya dahil sa pagguho ng lupa gaya sa nangyari sa isang pamilya sa Subic, Ilaya kung saan 4 ang nasawi. Isang sabi ng Agoncillo MDRRMO ay kung magpapatuloy lamang na bubuti yung lagay ng panahon ay makakabalik na rin sa kanilang bahay yung mga evacuees. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Mga kapuso, wala ng bagyong Karina pero isang bagong sama ng panahon ang nabuo at namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 900 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. May kalayuan pa yung LPA na yan sa landmass kaya wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon ay mababa pang tsansa nitong maging bagyo. Pero patuloy na minomonitor dahil habang nananatili ito sa karagatan ay posible pang makaipon ng lakas. Tuloy-tuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at Visayas. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa gaya ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro, Palawan at Quezon.
May malalakas na ulan pa rin lalo na sa Occidental Mindoro kaya patuloy na maging alerto sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Arestado ang sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo ng isang delivery rider sa Batangas City. Ang sospek nahulihan din ng ilegal na droga at hindi lisensyadong baril ayon sa pulisya. May follow-up report si Denise Abante. Pasado alas 6 ng gabi noong July 24, nalambat ng Batangas Component City Police Station ang 29 anyos na lalaking suspect sa pagnanakaw ng isang motorsiklong nakatigil sa gilid ng kalsada na ginagamit ng isang delivery rider. Sa isinagawang CCTV backtracking at intelligence operation ng pulisya, nahuli ang suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Gulod Labak, Batangas City. Ito ay may previously record na nahuli na dati ng Batangas City Police Station sa pagtutulak ng drugs. At nakapag-avail lang siya ng probation at nakalaya siya. Accordingly, ito yung isa sa nagtutulak sa Barangay Gulod Labak. At the same time, siya rin yung witness ng motor napping. Na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 3 gramo ng hinihinalang shabu, isang caliber 22 revolver at 6 na pirasong bala nito. Matatanda ang sa Sorosoro, Ibaba, Batangas City na recover ang ninakaw ng motorsiklo, ngunit wala na ang mga parcel. Posible raw na iniligaw ng suspect ang investigasyon kaya doon iniwan ang motorsiklo. Meron kaming checkpoint na kung saan ay malapit doon sa pinangyarihan ng krimen. Kaya siguro ito yung iniwanan nyo doon sa Sorosoro Ibaba para at least makaalis siya ng na hindi ma-verify yung sasakyan o yung motorsiklo. Hindi na rin nagawang ma-recover pa ang nasa humigit kumulang 25,000 pesos na halaga ng mga parcel na tinangay ng suspect. Sa ngayon, nasa temporary custodial facility na ng Batangas Component City Police Station ang suspect at nahaharap sa patong-patong na reklamo. Sinisika pa makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang delivery rider. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pwedeng makapag-loan sa tanggapan ng Pag-ibig ang mga miyembro nito na naninirahan sa mga lugar na nasa state of calamity. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi lang Social Security System o SSS ang bukas sa aplikasyon ng Calamity Loan dahil pwede na ring utangan ng Pag-ibig Fund ng mga miyembro nitong nakatira sa lugar na under state of calamity, kabilang na dyan ang Batangas Province. Batid ng Pag-ibig na marami talagang nasirang bahay sa pananalasa ng pinagsamang lakas ng Typhoon Karina at Habagat. Makakapag-loan ng qualified Pag-ibig member ng hanggang 80% ng kanilang regular savings. Provided na kung meron ka existing multipurpose loan, i-consider yung balancing mo pa doon para lang ma-determine kung magkano pa ang matitira na hindi naman lalampas sa 80% ng iyong total na hulog. May opsyon daw ang borrower na bayaran ang hiniram sa Pag-ibig sa loob ng 2 taon o di kaya'y 3 taon. 5.95% daw ang interest rate nito. Pwedeng gawin ng loan application online. At kung siya naman, ang employer niya ay meron na involved na sa amin or meron na kami memorandum of agreement, yung aming tinatawag na filing of loan through employer interface. Ang programa raw na ito ay hindi na rin bago. Tugon ng Calamity Loan para umagapay sa mga miyembrong apektado ng kalamidad. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Puspusan na ang paglilinis sa ilang paaralan sa Batangas City bilang paghahanda sa unang araw ng pasukan sa Lunes, July 29. Narito ang report ni Denise Abante. Double time sa paghahakot ng mga mesa, paglilipat ng mga kahon ng gamit at pagtatapon ng mga basura mula sa mga silid-aralan ang nasa mahigit 100 volunteer students ng Libho National High School magtatanghali kanina. Ayon sa pamunuan ng paaralan, bagamat itinuturing na halos first day ng kanilang brigada eskwela dahil sa ilang kanselasyon ng klase at pasok sa trabaho dahil sa nagdaang masamang panahon, triple raw ang ginagawa nilang paglilinis at pagsasaayos sa paaralan. Sobrang hirap kasi bukod po sa mga classroom na aayusin po namin ay nagkaroon pa po ng mga debris ng bagyo. Pero ang kagandahan naman po, madami pong mga magulang, estudyante ang tumulong po kaya po medyo ngayon naman ay okay na po. Ang mga estudyanteng sina Jana at Paulo excited na raw para mag-back to school sa susunod na linggo kaya tumulong na rin sila sa paglilinis. Para po mas maayos sa estudyante ang classroom. Mas nakaka-focus po ang estudyante sa tinuturo po ng teacher. Masarap po sa paramdam pa kasi nakikita na po ang magiging klase sa Lunes.
para sa kalinisan din ng classroom na papasukan namin sa Lunes. Bagamat gahol na sa oras, full force pa rin daw ang mga guro sa mga humahabol para maka-enroll. Bukas, inaasahan daw na magiging 100% ready na ang paaralan at mga guro para sa Balik Eskwela 2024. Siguro po kami ay nasa sa 80% at umaasa po kami sa last day tomorrow na makomplete po namin ang 100% preparedness po para sa Monday. Sa ngayon po kami ay nasa sa 1,600 na, but then expected po namin hanggang mga nasa 1,800 po. Kasama na po siguro doon ang mga transferees. Paalala rin ng pamunuan ng paaralan na hindi pa officially enrolled ang mga nagpa-early registration, kaya kinakailangan pa ring personal na pumunta sa paaralan para mag-submit ng mga requirements ng estudyanteng i-enroll. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat ang schedule ng Brigada Eskwela ayon sa DepEd Lipa City. Samantala, nilinis na ang ilang paaralan na ginamit na evacuation centers sa lungsod. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nagkukumahog sa paglilinis ang mga guro at estudyante sa ilang paaralan sa Lipa City bago ang pasukan sa Lunes. Sira ang schedule ng Brigada Eskwela dahil sa naranasang pag-uulan. Pinagpapasalamat na ring bumubuti na ang lagay ng panahon kaya nakapagbilad ng nilabhang kurtina sa Bulbok Integrated National High School. Talaga naghabit po ako maglinis talaga pong dahil pasukan na nga po sa Lunes, Biyernes na po ngayon. Talaga kailangan po namin bilis ang mga guro. Nakapag-decamp o bumalik na rin sa kani-kanilang mga bahay ang mga residenteng inilikas at pansamantalang tumuloy sa may 7 paaralan sa lungsod. Tapos na dapat ngayong araw ang Brigada Eskwela pero pwede pa rin daw maglinis hanggang weekend. Bayanihan na ang nangyayari. Ang mga teacher po ay ang kanilang eagerness na matapos ay kaya nilang matapos yun. Ayon sa DepEd Lipa City, naabot na nila ang target na 80,000 na mag-aaral na magbabalik eskwela. Ipinamimigay na rin ang mga librong gagamitin ng mga estudyante sa pasukan. Pagdating sa ating physical environment ng school, ay ang ating mga school heads ay wala rin naman tigil. Kaya masasabi natin may kahandaan na po ang ating mga eskwelahan. Sabi ng DepEd, dapat pa rin tanggapin ang mga late enrollees kahit pasimula na ng pasukan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Akin pa ay prop. Minsan po may mga matatapang tapos andun po yung papasok yung baka hindi po considerate po yung nice. Kapag po yung teacher po ay may pre-test, ganun po. Siyempre po, hindi pa po nakapag-discuss about doon, kaya nakakatakot. Ay, hindi pa po, sa mga kaklase po. Opo. Usually po, matatapang na prop po. Po, hindi magkakaroon ng friends all throughout the school. Wow! Yung ma-meet yung classmates and lalo na po yung teachers. Ano po, recitation po. Bakit? Hindi ready? Hindi po ready. Para po sa akin, siguro po yung subject, especially po sa mga grade 12. Kasi po kinakabahan na po kami para po sa college. Introduce yourself po. Introduce yourself po. Introduce yourself. Nakakaya mo pakilala. Nakakaya mo magpakilala. Introduce yourself po. Wala po, kasi yung parang sa introduce yourself pa lang, makikita na yung impression sa'yo. Wow! Magpapakilala pala. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpuang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki sa karagatang sakop ng Panukulan, Quezon. Nakatutok si Paul Hernandez. Nasa early decomposition stage na nang makita ng isang mangingisda ang bangkay ng isang lalaking ito na palutang-lutang sa dagat sa katubigang bahagi ng Barangay San Juan sa Panukulan, Quezon. Hubot-hubad na na-recover ang bangkay na sa tansya ng pulis ay edad 30 anyos. Until now, hindi pa po namin talaga siya identify. Mas coordinate kami sa Coast Guard, sa Infanta, ganoon din po sa First IB sa Infanta, at saka yung mga karating na police
Walang anumang pagkakakilanlan sa lalaki maliban sa salitang Sputnik at pangalang Teddy Arevalo na nakatattoo sa kanyang katawan. Posibleng ilang araw nang nasa laot ang lalaki. Nung nakita pa namin siya, tansya po talaga namin 2 to 3 days. Ayon sa mga otoridad, walang anumang sugat o galo sa katawan ng lalaki. Yun po yung naging assessment po ng ating doktor doon sa postmortem examination is asphyxia by drowning po. Inilibing na rin ang mga labi ng lalaki. Nananawagan ng panukulan pulis na makipag-ugnayan lamang sa kanilang opisina kung may kaanak silang nawawala. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang aasahan sa susunod na linggo. Base sa 4-day trading, tinatayang 70 hanggang 95 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. 80 hanggang 90 centavos naman ang inaasahang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, pangunahing dahilan ng pagbaba sa presyo ang mataas na supply at mababang demand sa langis. Sa mga lugar na nasa state of calamity, gaya ng ilang lugar sa Calabarzon, 15 araw na iiral ang price freeze sa kerosene at sa kada 11 kilograms ng LPG. Sumailalim sa Drugs Awareness Campaign Seminar ng PIDEA ang mga bus at jeepney driver at tenant sa Batangas City Grand Terminal. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Ilang bus drivers, jeepney drivers, tenants at mga kinatawan ng mga malalaking kumpanyang nasa loob ng Batangas City Grand Terminal ang sumailalim sa Drugs Awareness Campaign Seminar ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA 4A kahapon. Kaugnay ito sa pagpapalawak ng kamalayan, kaalaman at posibleng aksyong dapat gawin sakali raw na makasalamuha ng mga taong may dala o magbebenta ng iligal na droga sa loob ng terminal. Lahat po ng mga involvement, lahat ng tungkol sa drugs, components nito at kung paano ito na-distribute o kumakalat dito sa ating sa environment, yun yung purpose nila para malaman natin ano ba yung dapat natin gawin. Matatanda ang kamakailan lamang nang may maiulat na na-recover na plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu sa tapat ng departure area sa Batangas City Grand Terminal. Ang naturang seminar, pagtitiyak din umano na ligtas ang mga mananakay at residenteng pumupunta sa lugar. At lalo na yung alam natin kung ano yung unang-una dapat natin gagawin kapag nakita tayo o meron tayong na-recover na ganong drugs, ano yung process. Sa tingin ko naman, masasabi namin na safe ang terminal. Yung mga pasahero po natin, makakaasa po kayo na magiging mapayapa yung pagbiyahe nyo dahil po ay drug-free area ang terminal. Patuloy pa rin ang isinasagawang roving, monitoring at combined security ng Batangas Component City Police Station, TDRO at mismong security ng Batangas City Grand Terminal para sa kaligtasan ng mga mananakay. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nagsagawa ng relief operations ang pamahalaang panlalawigan ng Laguna sa mga evacuee at residenteng apektado ng paghagupit ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina, partikular sa mga bayan ng Fami, Mabitak, Santa Maria, Bae at sa lungsod ng Binyan at San Pedro. Namigay ang lokal na pamahalaan ng food packs at bigas sa mga naapektuhan ng malakas na pagulan at pagbaha. Ayon sa post ni Laguna Governor Ramil Hernandez, patuloy silang nagmo-monitor sa naging epekto ng ilang araw na malakas na pagulan sa lalawigan. Nagpapatuloy din daw ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Sa Lunes, July 29 na ang opening of classes para sa school year 2024-2025. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon dito sa studio si Dr. Jimmy Panganiban, ang Schools Division Superintendent ng DepEd Batangas City. Magandang hapon po, Sir Jimmy, at welcome back. Magandang hapon, Kapusong Ace. Sir, gaano po kayo kahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes? Ngayon po ay puspusan naman ang paghanda natin. Ngayon nga ay nagkaroon tayo ng Brigada Eskwela. At ngayon lang, nakulangan tayo ng number of days, considering po nagkaroon tayo ng Typhoon Karina na labis na nakaapekto sa ating mga paaralan, lalo tigit sa facilities. Pero ganun pa man po, tayo po ay handa at makapagbukas po tayo ngayong Monday. Sir, nabanggit nyo rin na nakulangan tayo sa araw sa Brigada Eskwela dahil sa paghagupit nga ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Paano po yung naging adjustment po ninyo dito? Dahil po, syempre, may allotted din pong araw para talaga sa inyong duration ng Brigada Eskwela. So far, kanina po ay kasama pa rin natin yung mga magulang na nagsasaayos sa paaralan. At syempre, para maka-adjust po tayo, magagamit din po yung Saturday or Sunday
para masigurado po natin na maayos na ang mga silid-aralan at ang kapaligiran ng paaralan para sa opening of classes. Sa usapin nga naman sir ng mga classroom, upuan at iba pang gamit, okay naman po ba? Sapat po ba ang inyong mga kagamitan sa pagbubukas ng klase sa Lunes? So far pa naman, para sa ating inventory ay sasapat po naman yung ating number of armchairs, tables at iba pang mga pangailangan. Yun pong kakulangan, nag-procure po tayo sa ating Special Education Fund at ito po ay i-distribute na rin sa lalong madaling panahon. By Monday po, start na rin po tayo ng distribution ng armchairs para sa karagdagan po sa mga paaralan. Sir, dito po sa inyong area, sa DepEd Batangas City, sa SDO ng Batangas City, meron po bang paaralan o eskwelahan na lubhang naapektuhan nitong nagdaang habagat? So far po naman, kung kukumpara natin sa ibang city divisions, hindi po masyadong napuruhan ang ating mga paaralan, bagamat may bumagsak na bakod, mayroong nasirang kisame, at iba pang minor damage sa ating mga paaralan. Nagkaroon kami ng report sa ating regional office that 100% or 108 of our schools can start classes this coming Monday. Sa inyo pong estimate, nasa ilang estudyante o mag-aral po magbabalik eskwela dito po sa DepEd Batangas City sa Lunes? Base po doon sa ating enrollment last year, we have 66,000 basic education po, elementary and secondary. But as of now po ay parang 54,000 pa lang yung registered doon sa aming data ng division. Siguro hindi pa na-encode. Pero inaasahan po namin by Monday ay makukuha din natin yung total number of students na ni-expect natin just like last year. At alam naman natin ang ating mga magulang kung kailan opening of classes na, saka pa pupunta doon. Pero ganun pa man, tatagambit pa rin natin sila dahil wala naman po tayong tinatanggihan na learners natin. Sa usapin naman sir ng bagong DepEd Secretary, meron po bang mga pagbabago din sa inyong kagawaran? Ngayon nga may bagong kalihim ang Education Department. So far po naman ay yung existing guidelines na sinusunod po ng kagawaran, yun pa rin po naman ang sinusuportahan ng ating bagong kalihim. At kung meron man po na mga pagbabago, mga minor policies lamang po na sumusuporta doon sa existing policies ng ating department. Sir, ano pong inyong reaksyon dun sa pag-aproba sa Senado sa third and final reading sa paghinto ng paggamit ng mother tongue mula kinder hanggang grade 3? Talagang matagal na pinag-usapan yan, pero nung i-announce kanina, since kami po ay nakakaroon ng management committee meeting ngayon, ay pabor din po yung nakararami ang ating pong school heads and teachers na wala na yung mother tongue, considering na tayo po naman nasa Southern Tagalog talaga yung ginagamit natin. Ang nangyayari, duplication yung tinuturo, mayroong subject, Filipino as a subject, at mayroong pang mother tongue na hindi naman ay Tagalog din. Kaya okay lamang po, suportado po natin ang pag-abolish ng ating mother tongue as one of the learning areas. Panghuli na sir, ang inyo pong mensahe sa mga magulang at maging sa mga estudyante at mag-aaral na magbabalik eskwela na po sa Lunes. Sa atin pong lahat ng mga magulang at ating mga mag-aaral, kayo po inaasahan namin na pupunta na sa ating mga paaralan sa Lunes dahil tuloy na po ang ating klase. Sa mga magulang na hindi pa rin nakakabalik sa paaralan upang ipalista ang kanilang mga anak, kayo po ay tinatanggap pa rin namin. Open din po naman ang majority ng ating schools bukas. Kaya inaasahan po na ipalilistan ninyo ang inyong mga anak. Sa ating pong teachers, pakitransmit na po ng ating reports para makount po ng ating planning coordinator na ating division. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Jimmy Panganiban, ang Schools Division Superintendent ng DepEd Batangas City. Maraming salamat din kasamang ACE at syempre sa ating GMA Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Nagliyab ang motorsiklong yan sa highway sa bahagi ng Barangay Chawe sa Lukban, Quezon, pasado alas 6 kagabi. Ayon sa isang motorista, naabutan na lamang niyang nilalamon na ng apoy ang motorsiklo habang papunta siya ng Tayabas City. Hindi agad napula ang apoy dahil walang mapagkukunan ng tubig sa lugar. Pero ayon din sa uploader ng video, may tumulong din daw na residente malapit sa lugar. Wala naman daw napahamak o nasaktan sa naturang insidente. Wala ring natanggap na ulat ang pulisya tungkol dito. Paiigtingin ang police visibility sa mga paaralan sa unang araw ng pasukan sa Lunes, July 29. Narito ang report ni Denise Abante. Ilang araw bago ang back to school ng mga estudyante at mag-aaral sa paaralan, kabi-kabila ang paghahanda ang ginagawa ng mga magulang at guro. Bukod sa kalinisan sa paaralan, tinitiyak din ng ilang guro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, katuwang ang ilang miyembro ng kapulisan. Ayon sa Batangas Component City Police Station, asahan daw ang mas pinaigting na police visibility sa ilang paaralan sa lungsod ngayong balik eskwela para bantayan ang mga outsider na posible umanong pumasok sa loob ng eskwelahan. Supposed to be, dapat po walang mga outsider sa eskwelahan. Kasi kung po nag-uumpisa yung pagkakaroon po ng mga untoward incident na minsan na-influensyahan din yung mga bata. Pag yung mga bata ay very curious, hindi nila alam na mali na pala yung ginagawa nila. Kaya much better na wala silang nakikita na ibang tao. Posible raw na mag-deploy ng 2 hanggang 3 assisting PNP personnel sa unang araw ng balik eskwela kada paaralan, ngunit pinag-aaralan pa rin ito ng Batangas City PNP. Panawagan nila sa mga magulang at mga mag-aaral. Be sure po na nakikita natin o nasusubaybayan natin ang pagpasok ng mga bata. Hindi lang po pagka punta ng eskwelahan o naihatid na natin. Check din po natin sa mga teacher kung anong attitude o anong karakter ng mga bata sa loob ng eskwelahan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Isinagawa ang trabaho para sa Batanggenyo Job Fair sa Batangas City ngayong araw na layuning mapababa ang unemployment rate sa lungsod. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Bilang pagtatapos ng halos isang buwang selebrasyon ng 55th Batangas City Foundation Day, isinagawa ng Batangas City Public Employment Service Office ang trabaho para sa Batanggenyo Job Fair, katuwang ang nasa humigit kumulang 30 kumpanya mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Ayon sa PESO, ang mga programang gaya nito ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng unemployment rate sa lungsod. Mababa, as compared sa mga nagdaan. Of course, we came from the pandemic. Unti-unting nagbubukas ulit yung mga opportunities for our kababayan here in Batangas City. That's why nagkakaroon sila ng mga trabaho. Malaking bagay daw ang malawakang job fair kung saan mahigit sa 3,000 trabaho ang alok sa mga residente at mula sa karatig bayan na naghahanap ng trabaho. Gaya ng 31 anyos na si Kenneth mula sa Manghinao, Bawan, Batangas. Wala pa raw siyang ma-applyang trabaho sa kanilang lugar kaya minabuti niyang dumayo sa lungsod. Medyo matagal na din akong tigil simula nung ako'y mag-resign sa trabaho. Kaya yun, naghahanap ako ng trabaho. Medyo mahirap nga maghanap ngayon ng trabaho. Hindi ko naasahan. Kala ko pagka ako may experience na, mas madali maghanap ng trabaho. More kasi ang ano ko is engineering. So yun, medyo kala ako madali. Kung ang may experience na sa trabaho gaya ni Kenneth, hirap pa makasungkit ng kumpanyang papasukan, ano pa raw ang 22 anyos na si Hazel na isang fresh graduate. Bagamat nagkaroon na raw sila ng on-the-job trainings, iba pa rin ang mismong trabaho na sa field. Nahihirapan po kami maghanap kasi hindi naman po kami sanay kung ano pong aming kukunin, hindi po namin alam kung saan po kami qualified, pero hindi po sila tumatanggap ng ang diploma po ay wala pa kasi makakaabala sa trabaho. Unawa naman po namin yun. Bagay na hindi naman daw problema sa Manpower and Consultant Agency na napagpasahan niya ng resume. Tumatanggap daw kasi sila ng mga fresh graduates na batid nilang wala pang working experience. Natanggap din naman po kami ng walang experience, like dun po sa client namin, natanggap ng walang experience na terminal operator since mga at least graduate po ng mechanical or petroleum engineering, ganun po. Depende po. Opo, depende din naman siya. Bukod sa malawakang job fair, mayroon ding iba pang programang pangkabuhayan ang Batangas City Peso. We provide opportunities like livelihood, self-employment, self-improvement para you are your own boss. Magbigay ng opportunities hindi lang sa pagtatrabaho sa isang kumpanya, kundi yung self-improvement at self-employment. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, bukas Sabado, July 27, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa San Jose, Batangas. Magsisimula ito ng alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng clearing activity. Samantala sa Martes, July 30, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa San Juan, Batangas na magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga poste na maapektuhan ng DPWH road widening projects. Mga kapuso, this weekend na ang Power Collab Concert ni The Voice Kids coaches Julian San Jose at Stel ng SB19. Puspusan ng rehearsal ni Julian at Stel para sa performances na dapat abangan. May mga special guest din. Kahit tutok sa rehearsal, hindi nakalimutan ni Julian at Stel ang mga kapuso nating nasalanta ng Bagyong Karina at Hanging Habagat. Sa concert mismo, magkakaroon ng donation drive ang atin at GMA Kapuso Foundation para sa mga binagyo at binaha. It's also to be, a platform din para makatulong din sa mga naapektuhan ng Bagyong Karina. Magkakaroon po ng booth doon sa mismong concert, both dates. Inisip din talaga nila to just to, bukod sa meron kaming concert, makapaghatid din ng tulong sa mga taong kailangan din ng tulong talaga, lalo na sa mga ganitong panahon. Namahagi ng relief packs sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa mga naapektuhan ng habagat. Narito ang report ni Hazel Alviar. Umabot sa mahigit 700 na mga relief packs ang idinonate ni Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera sa Kapuso Foundation para ipamahagi sa mga nasalanta ng habagat. Si Marian mismo ang namili at nag-repack kasama ang anak nilang sina Zia at Sixto at ang Dongyan team. Samantala ang away na nagsimula sa kalsada na naging mitya ng madugong labanan hanggang sa mauwi sa singilan at gantihan at pagpapakabayani ni Elias na karakter ni Ruru Madrid. Makamit pa kaya ang inaasam na hustisya? Mabuo pa kaya silang mga anak ng alakdan? At ano kaya ang naghihintay para sa mga tagapalangga? Ang heroic finale ng Black Rider tutukan mamayang gabi, 8:50 PM sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Siguro yung mga bago po nila magiging kaklase kasi hindi po nila alam, syempre matatakot po sila. Baka hindi po nila maging ka-close yung magiging bago nilang kaklase. Yun. Mga bagong kaklase. Bakit? Hindi ko po kilala. Isa din po sa akin nakatakutan is yung recitation po. Opo, lalo po yung pagtatanong ko tapos sasabihin, English lang sasabihin. Medyo papanik ka talaga nun. Mga introduction po dahil minsan po ay hindi po nakakakaba po bilang estudyante kahit ilang beses na po nagagawa. Parang once pag nasa unahan na po kayo, parang ang dami na pong nasasabi, ang dami nyo na pong iniisip, kaya po hindi po... Yung introduction, lalo sa freshmen, kasi bagong surrounding for them. And medyo nangangapa pa sila sa kasama nila at sa mga professors na. Wow! Recitation po. Bakit? Mahirap po ang tanong. Wala pong baon. Yo! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.